Taranta naman itong lumapit sa akin at pareho nila akong inalalaya na maihiga ng maayos sa kama. Namamaluktot na kasi ako sa sakit habang sapo ang tiyan nang maabutan nila ako. Iha, Diyos ko! Anong nangyari? Higa ng maayos, iha. Wika nito sa akin. Dahan-dahan ako nitong pinatihaya at hinimas ang tiyan ko. Hindi mo pa naman kabuwanan ah. Teka lang, daldalhin ka namin sa doktor. Wika ni Mommy. Sunod ko namang naramdaman ang pagdampi ng malambot na bagay sa noo ko. Si Ate Maricar, pinupunasan ang pawis ko. Madam, baka manganganak na si Ma'am Veronica, hindi po ba may nanganganak kahit 7 months pa lang ang tiyan, narinig ko namang wika ni Ate Maricar. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko, hindi ko maiwasang mag-alala. Hindi pwede. Ayaw kong ilabas na premature ang mga anak ko. Delikado iyon. Mommy, ang sakit. Ang sakit, sakit po. Ang baby ko. Sabihin niyo po ayos lang sila diba, umiiyak kong wika. Kaagad kong pansin ang pamumutla ni Mommy habang nakatingin sa paanan ko. Wala sa sariling napatitig din ako doon at parang gusto kong mahimatay nang mapansin ko ang mansa na kulay pula sa bedsheet. Hindi ko na malaya na dinudugo na pala ako. Diyos ko! Mukhang manganganak ka na nga iha, sandali dadalhin ka namin sa hospital. Wika ni Mommy Carissa at halos pasigaw na inutusan nito si Ate Maricar na tumawag ng tulong sa ibaba. Puntahan mo ang mga bodyguards. Daanan mo din ang Sir Gabriel mo sa kwarto namin. Papuntahin mo dito dahil kailangan mabuhat si Veronica para maisakay sa kotse. Bilisan mo Maricar, utos ni Mommy. Kaagad naman itong tumalima at halos inilang hakbang lang palabas ng kwarto. Mommy, hindi ko pa po kabuwanan. Manganganak na po ba ako? Ang babies ko. Baka mapaano sila? Gawin niyo po ang lahat para mailigtas sila, nang hihina kong sagot. Muli akong dinaluhan ni Mommy at hinaplos ang pisngi ko. Kita ko sa mukha nito ang matinding kaba. Huwag mong isipin iyan. Walang masamang mangyayari, iha. Relax ka lang ha. Nadito lang si Mommy. Hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa inyo ng mga babies. Malumanay nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan na mapasigaw dahil sa sobrang sakit. Wala na din tigil ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Tahan na. Tahan na iha. Everything will be okay. Tatagan mo lang ang kalooban mo. Malalagpasan mo din ang lahat ng ito, wika ni Mommy. Pilit itong nagpapakahinahon sa harap ko pero alam kong natataranta na din ito. Hindi naman nagtagal dumating ang ilang mga bodyguards. Pinaupo nila ako sa wheelchair at binuhat pababa. Hinga ng malalim iha. Kaya mo iyan. Nandito lang si Mommy, Maricar. Maricar. Tawagan mo si Rafael gayon din, naririnig kong wika ni Mommy. Nakasunod ito sa akin habang walang tigil ang pag-iyak ko. Hindi ko na din alam kung saan ko ihahawak ang kamay ko. Sa sobrang sakit hindi ko na namamalayan na ilang beses na akong napapasigaw. Dumating pa sa time na wala na akong pakialam pa sa paligid. Kung anong mga salita na din ang lumabas sa bibig ko para lang mabawasan ang sakit. Pero walang epekto. Basta naramdaman ko na lang na. Nandito na kami sa loob ng kotse at tumatakbo na iyon. Hindi niya pa kabuwanan diba, narinig ko pang tanong ni Daddy Gabriel. Hindi ko na nga napansin ang pagsakay nito ng kotse at pagtabi sa akin. Ang alam ko si Mommy lang ang kausap ko kanina. Hindi pa nga pero posibleng. Manganganak na siya. Ayos lang iyan. Hindi ba't ganyan din ang nangyari noon kina Christian at Miracle? 7 months pa lang inilabas na sila sa akin, narinig ko pang sagot ni Mommy. Kahit papaano nabuhayan ako ng loob. Posible nga sigurong mapapaaga ang panganganak ko. Inhale, exhale. Laban iha ha. Tibayan mo ang loob mo. Kaunting-kaunti na lang at malapit na tayo sa hospital, wika ni Mommy Carissa. Naipikit ko ang mga mata dahil nakakaramdam na ako ng nagdidilim ng paligid. Bumalik lang ako sa tamang hwesyo nang marinig ko ang pagsigaw ni Mommy. Sinisigawan nito ang driver na bilisan ang pagpapatakbo ng kotse. Huwag kang matulog iha, huwag kang matulog. Malapit na tayo, narinig ko pang wika ni Mommy. Naramdaman ko pa ang pagtapik nito sa mukha ko, kaya muli akong napadilat. Lumuluha si Mommy habang nakatitig sa akin. Hindi ko naman maiwasan na mapahawak ng mahigpit dito.
Tama ito. Kailangan kong tatagan ang sarili ko. Kailangan kong lumaban para sa mga anak ko. Ayaw ko silang biguin, ayaw kong biguin ang mga taong nagmamahal sa akin. Lalong-lalo na si Rafael. Sana lang makarating na kami ng hospital. Pagod na ako sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Ganito pala ang feeling kapag manganganak na. Ramdam ko ang paghilab at paninigas ng tiyan ko, palatandaan na lalabas na ang mga bebis ko. Sa awa ng Diyos, maayos naman kaming nakarating ng hospital. 0% na lang yata ang natitira kong lakas at laking pasalamat ko dahil may nakaantabay na sa amin na mga medical staff. Kaagad nila akong isinakay sa stretcher at ipinasok sa loob ng isang kwarto. Aware pa ako sa mga nakikita ko sa paligid ko pero hinang-hina na ako. Pagod na din ako. Kakalabas ko lang ng conference room nang bigla akong salubungin ni Mr. Lee. Ang executive secretary ko at halata sa mukha nito ang pag-aalala. Mr. Villarama, sir, may tawag po para sa inyo, kaagad na wika nito sabay abot ng hawak na cellphone. Kaagad ko iyong tinagap sa kanya at sinagot. Nagulat pa ako nang marinig ko ang boses ni Mommy sa kabilang linya. Halata sa boses nito ang pagkataranta. Kaya hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba. Mom! Napatawag po kayo, kaagad kong tanong. Rafael, nasaan ba ang cellphone mo? Bakit hindi mo sinasagot? Alam mo bang kanina ka pa namin tinatawagan? Kaagad na bungad nito. Hindi ko mapigilang mapakamot ng aking ulo. Nasa office po, Mom. Hindi ko po nabitbit kanina sa conference room. Napatawag po kayo. May nangyari po ba? Kumusta pala ang asawa ko? Tanong ko. Narinig ko pa ang marahan na pagbuntong hininga nito bago sumagot. Magmadali ka. Nandito kami sa hospital. Dinala namin si Veronica dahil sumasakit ang tiyan niya. Nasa operating room na siya ngayon at kailangan niyang max, kaagad na sagot nito. Parang biglang nanlaki ang ulo ko sa mga narinig. Ramdam ko din ang malakas ng pagkabog ng dibdib ko. Po. Manganganak na ang asawa ko. Hay, hindi pa naman niya kabuwanan sagot ko. Pakiramdam ko biglang tumigil ang oras sa akin. Pinagpawisan ako ng malapot at pakiramdam ko bigla akong nawalan ng lakas. Hina akong napasandal sa dingding. Hindi pa nga. Pero kailangan nang mailabas ang baby sa kanyang sinapupunan. Pumunta ka na ngayon din dito sa hospital. Bilisan mo, sagot ni Mommy. Hindi ko man ito nakikita pero ramdam ko ang pagpapanik sa boses nito. Lalo akong nakaramdam ng matinding kaba. Mr. Villarama. Ayos lang po ba kayo? Narinig ko pang tanong ni Mr. Lee sa akin. Hindi ko alam kung ilang minuto na akong nakatulala. Hindi ko din namalayan kung paano natapos ang pag-uusap namin. Napansin ko na lang na nasa sahig na ang cellphone na hawak ko lang kanina. Nabitawan ko pala dahil sa sobrang takot na nararamdaman ko. Parang hindi din kayang i-absorb ng utak ko ang natanggap na balita ngayon lang. Mr. Lee, safe ba manganak kahit 7 months pa lang? Wala sa sarili kong tanong. Napansin ko pa ang pagkatulala nito bago sumagot. Marami naman pong nanganganak ng 7 months pa lang ang tiyan, sir, sagot nito. Napakura pa ako ng makailang ulit bago seryoso itong tinitigan. Tawagan mo ang driver. Ipahanda ang kotse. Pupuntahan ko ang asawa ko sa hospital, sagot ko at mabilis na naglakad patungo sa elevator. Marami akong naka-line up na meetings buong maghapon pero wala na akong pakialam pa. Ang importante lang sa akin ng mga sandaling ito ay ang aking mag-ina. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa kanila. Habang nasa sasakyan hindi ako mapakali. Parang gusto kong hilahin ang oras makarating kaagad ng hospital. Dapat talaga hindi na ako pumasok ng opisina kanina. Dapat talaga hindi ko ito iniwan mag-isa sa kwarto. Kumusta na kaya ang asawa ko? Sana ayos lang siya. Hinding-hindi ko talaga mapapatawad ang sarili ko kapag may mangyaring masama sa kanya. Papasok pa lang ako ng hospital nang makasalubong ko si Maricar. Kasambahay namin nakasundong-kasundo ni Veronica. Kaagad naman itong tinuro kung nasaan sila Mommy kaya kaagad akong tumakbo paputan doon. Mom, kumusta ang asawa ko? Ano ang balita sa kanya at sa mga anak namin? Kaagad kong tanong nang makalapit ako. Stress na stress si Mommy kaya naman si Daddy na ang sumagot. Nasa loob pa rin siya. Inaasikaso na siya ng mga doktor kaya huwag kang mag-alala. Matapang ang asawa mo at kayang-kaya niya ang procedure na gagawin sa kanya.
Ano po ba ang nangyari? Ayos naman siya kaninang umaga tanong ko. Bigla na lang sumakit ang tiyan niya. Hindi ko din alam kung paano nangyari iyon. Hindi ba kakapacheck up niyo lang noong nakaraang linggo? Ano ba ang sabi ng doktor niya? Bakit nagkaganito? Tanong ni Mommy. Hindi ko mapigilang mapasabunot sa aking buhok. I don't know, hopeless kong sagot sabay na paupo. Pakiramdam ko napakawalang kwenta kong asawa. Hindi ko man lang napansin na posibleng may nararamdaman na siya kanina bago ako umalis. Knowing Veronica, talagang tinitiis nito ang lahat hanggat kaya niya. Sana lang walang mangyaring masama sa kanya dahil hindi ko talaga alam kung anong mangyayari sa akin kung sakaling mapahamak ito. Habang patuloy ang pag-usad ng orasan, padagdag ng padagdag ang kaba na nararamdaman ng puso ko. Hindi na din ako mapakali. Ilang beses na akong palakad-lakad, upo at kung ano-ano pa. Ilang beses ko na din narinig kay Daddy na huminahon daw ako. Bakit ang tagal? Mga professional ba ang mga yan? Hindi ko maiwasang wika. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Daddy bago sumagot. Huminahon ka muna, Rafael. Wala tayong choice kundi maghintay. Akala mo ba ikaw lang ang nag-aalala sa mga nangyari naon? Kami din naman na. Umupo ka nga muna dahil pati ako lalong ninerbiyos naiinis na wika ni Daddy. Wala akong choice kundi maupo sa tabi niya at para lang mapatayo ulit nang mapansin ko ang pagbukas ng operating room. Kaagad na lumabas ang isang babaeng nakasuot ng kulay puti at naglalakad palapit sa amin. Kaagad ko itong sinalubong. Dosi, kumusta nagmag-ina ko? Sabihin mo sa akin, ayos lang sila diba? Ayos lang ang asawa ko, natataranta kong tanong. Saglit akong tinitigan ng doktor bago sumagot. Don't worry Mr. Villarama, fighter si Mrs., nakayanan niya ang ginawang operasyon. Regarding naman sa twins kailangan muna nilang ilagay sa NICU para obserbahan. Medyo mahina ang isa sa kanila dahil sa kakulangan ng buwan, sagot nito. Hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Sa tanang buhay ko ngayon lang ako nakaramdam ng sobrang takot. Pwede ko po ba siyang makita? Tanong ko. Kaagad na tumango ang doktor kaya nagmamadali na akong pumasok sa loob ng operating room. Naabutan ko si Veronica na walang malay. Sobrang putla nito at baka sa maganda nitong mukha ang hirap na dinanas. May nakakabit pa ring dextrose dito. Nanginginig ang tuhod ko na lumapit dito at hinalikan sa noo. Sorry Sunshine. Sorry. Wala ako sa tabi mo habang naghihirap ka. Mahina kong wika. Hinawakan ko ang kamay nito at parang batang hindi na napigilan pa ang malakas na pag-iyak. Wala na din akong pakialam pa sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa unahang pagkakataon hinayaan ko ang sarili kong umiyak sa harap ng ibang tao. Pangako, hindi na maulit ito. Hindi na. Hindi na asawa ko, paulit-ulit ko pang bulong. Umaasa ako na sa pamamagitan yun maibsan man lang ang sakit na naranasan nito habang inilalabas sa katawan niya ang mga anak namin. Sir, hayaan na lang po muna nating magpahinga si ma'am. Mamaya lang po ng kaunti ililipat na din po siya sa private room niya. Sinigurado po naming lahat na 100% ayos na siya. First time na mang-anak ni ma'am tapos twins pa kaya medyo nahirapan po ang katawan niya, narinig kong wika ng doktor. Pinaalis ko ang luha sa mga ko at binalingan ito. Nasaan ang twins? Tanong ko. Nasa neonatal intensive care unit na po sir. Mananatili sila doon habang inoobserbahan. Don't worry po, normal lang po sa mga premature newborn infants na ilagay muna doon habang inoobserbahan ang health nila. Pwede nyo na din silang silipin. Sasamahan po kayo ng staff namin, nakangiti nitong sagot. Tumango ako at binalingan ng tingin si Veronica na wala pa ring malay. Parang nadudurog ang puso ko habang tinititigan ang naging sitwasyong nito ngayon. Masaya pa kaming dalawa kaninang umaga habang nagpapaalam ako sa kanya. Pagkatapos, nakikita ko na siya sa ganitong sitwasyon. Hindi ako sanay na makikita ko siyang ganito. Pangako Sunshine magpagaling ka. Babawi ako sa'yo, hindi ko maiwasang bulong at muling hinalikan ito sa kanyang noo. Kahit ilang beses nang sinabi ng doktor na ayos lang naman siya, hindi ko pa rin maiwasang mag-alala. Patuloy akong makakaramdam ng takot hangat hindi pa ito nagigising. Hindi ko na nagawang iwan pa si Veronica hanggang sa may transfer ito sa room ng hospital. Tulog pa din ito at durog na durog ang puso ko habang pinagmamasdan ito. Don't worry Sunshine, everything will be okay.
Hindi ko nahahayaan pa na maulit ang mga nangyari ngayon. Hindi ko nahahayaan pa na masasaktan kang muli, hindi ko maiwasang bulong dito. Hindi pa rin nawawala ang agam-agam sa puso ko. Natutulog lang si Veronica dahil kailangan niyang ipahinga ang kanyang katawan pero natatakot ako. Gusto ko nang hilahin ang oras para magising na ito. Rafael, hayaan mo muna ang asawa mong magpahinga. Huwag mo munang hawakan at baka maisturbo ang tulog niyan, narinig ko pang wika ni Mommy. Ilang beses na marahil nitong napansin ang paulit-ulit kong paghalik sa halos buong mukha ni Veronica, kaya hindi na nakatiis at sinita na ako. Hindi ko kasi talaga mapigilan ang sarili ko Gusto ko nang makita na muli nitong idilat ang kanyang mga mata at personal na sabihin sa akin na ayos lang siya. Ang mabuti pa samahan mo na lang muna ako. Silipin natin ang mga apo ko sa NICU. Nakita ko na sila kanina at parang ayaw ko silang ihiwalay sa mga mata, narinig kong wika ni Daddy. Biglang dagsa din sa realisasyon sa isip ko. Hindi ko pa pala nasilip ang mga anak namin ni Veronica. Kumusta po sila Dad? Tanong ko. Ayos naman ang mga twins. Halika. Baka magtampo ang mga yun sa'yo. Simula nang iniluwal sila dito sa mundo, hindi ka man lang nag-abalang silipin sila. Hayaan mo muna si Veronica na matulog para makapagpahinga, sagot ni Daddy. Napasulyap naman ako kay Mommy at kaagad naman itong tumango sa akin. Ako na muna ang bahala sa asawa mo. Huwag mo siyang alalahanin. Normal lang sa isang bagong panganak ang makatulog. Epekto na din siguro sa gamot na itinurok sa kanya. Nakangiting sagot naman ni Mommy. Dahan-dahan naman akong tumango at muling sumulyap kay Veronica bago nagpatsiuna ng lumabas ng kwarto. Tahimik ako habang tinatahak namin ang hallway patungo sa NICU. Excited akong makita sa kauna-unahang pagkakataon ng babies ko. Pagdating namin sa NICU kaagad na itinuro ni Daddy ang magkatabing baby sa loob ng inkubator. Premature sila at kailangan talaga nilang manatili sa loob para ma-monitor ang health nila. Hindi ko maiwasang maluha habang tinititigan ang dalawang anghel. Mga anak ko sila at lahat gagawin ko protektahan lamang sila. Hindi kayang ilarawan ng kahit na anong salita ang galak na nararamdaman ng puso ko. Ganito pala kasaya ang pakiramdam ng isang taong sa kauna-unahang pagkakataon na silayan ang kanyan mga anak. Ang cute ng mga apo ko. Excited na akong makarga ang mga babies na yan sa aking bisig, narinig ko pang sambit ni Daddy. Nakangiti itong nakatitig sa mga babies, kaya hindi ko maiwasang mapangiti. Yes, ang gaganda nila Dad. Ang galing ng Diyos. Ang galing ng asawa ko, naluluha kong sagot. This is the best gift from God anak. Pahalagahan at mahalin mo lalo ang asawa mo. Kita mo naman kung paano niya ni-risk ang sarili niyang buhay para